sa Eastern Samar, unang ibinuhos o ibinagsak ng superbagyong Yolanda ang napakalakas nitong hangin at ulan. Pero isa rin ito sa mga pinakamabilis bumangon mula sa trahedya. 70% na raw ang naka-recover o bumangon sa kanilang bayan na nabiyayaan ng iba't ibang mga tulong katulad ng permanenteng pabahay. Narito po ang report. Ito ang bayan ng Giwan sa Eastern Samar noong nakaraang taon matapos hagupitin ng Super Typhoon Yolanda. Puro po destruction at devastation ang makikita. Halos lahat ng bahay wasak. Kung meron man pong mangilan-ngilan na nakatayo, nagtamo pa rin ang malaking damage. Para kang nasa isang pelikula, yung mga doomsday movie, yung nagsasabi yung end of the world na. Ito ang Giwan ngayon. Sa tansya ng lokal na pamahalaan, 70% ng kanilang bayan nakabangon na. Bagamat kailangan pa rin daw ng permanenteng mga bahay para sa mahigit 8,000 mga pamilyang nawalan ng mga tahanan. 400 lang kasi sa kanila ang magkakaroon nito ngayon. Isa sa mga maswerte ang pamilya Villacorta na isang taon nang nagtitiis sa tent na ito. Matagal na po namin talagang naasam-asam na magkaroon po kami ng sariling matutulugan na maayos ang aming mapaghiga. Kasi lupa lang naman po talaga itong namin ng tin eh. Ang laki po ng hirap namin na tiniis po rito. Init, ulan, tapos karamihan po talaga sa amin dito nagkakasakit. Ang ina ni Charlie namatay sa hirap ng buhay sa kanilang tent. Pag naisip ko kasi sakit, hindi pa dapat mamatay yun eh. Narinig ko na lang na kinuha ako na gano'n na nangyari. Ang naging problema natin dyan, may tinatawag po tayo na geohazard mapping assessment. So, hindi po tayo pwedeng basta-basta na lang mag-identify ng mga relocation sites. Yung momentum nakuha na po natin sa gap sa housing, sa tingin ko tuloy-tuloy na po ito. Sa araw na ito, natsyempohan ng aming team ang pagbabago ng kapalaran ng pamilya Villacorta. Dahil sa wakas, lilisanin na nila ang kanilang napakainit na tent. At lilipat sa bago nilang bahay na gawa sa Coco Lumber. Payakman, pakiramdam ni Bienvenida para silang nanalo ng jackpot sa loto. Tagal-tagal ko na po pinangarap ng dream house namin. Panibagong buhay, panibagong alsa. Ang permanent shelters para sa mga taga-Giwan ay kaloob ng gobyerno at ng isang international NGO, ang International Organization for Migration o IOM. Pinondohan ng national government ang pagbili ng lupa. Ang NGO naman na IOM ang may sagot sa construction ng mga bahay. Nakakatuwang ang kailangan lang bayaran ng mga nabigyan nito, 100 pesos a month. Some of the conditions, however, are that people do not return to no-build zones or to no dwelling zones on the coast here in Giwan. The recovery work is immense. So I don't think it's necessarily a fair expectation to expect that everything is done in 1 year. Pero hindi singpalad ng Giwan ang bayan ng Basay sa Western Samar. Hanggang ngayon, ang mga nasira, sira pa rin. At may mga pamilyang nakatira sa mga tent, bunkhouses at niremedyohan lang na mga bahay. Hanggang ngayon, wala pa rin daw plano para sa permanent housing dahil pinag-aaralan pa ng gobyerno kung saan ito itatayo. Kamusta ho ang buhay nyo rito matapos ang Yolanda? So sa ngayon ma'am, medyo hindi pa kami nakaka-recover. Bakit po? Kasi umaasa lang kami sa relief. Sa ngayon, medyo huminto na. Naghihintay lang kung mayroong tulong sa national government. Meron na ho ba kayo naramdaman na tulong? Sa ngayon, medyo nakikita namin na mayroon pa lang kaunti-unti lang.
Sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda, nakita natin ang katatagan nating mga Pilipino. Pero hindi rin tamang isipin hanggang dito na lang ang kanilang pagbangon. Dahil napakalaking tulong pa ang kinakailangan nila mula sa gobyerno at sa mga NGO.